Kapag nga daw inalis yung mga bagay na ito na halos karamihan ng matatagal na Christian meron, yung pinag-usapan natin kanina na church life, purpose, yung mga yon na hindi daw pangunahing kailangan sa kaligtasan ng isang tao. Makikita mo daw kung ang spiritual life mo ay mas nagmukhang sistema na lang pala ng tao o kaya ay naging ritual na lang na hindi na nakalinya sa Bible. Pag nakita mo nga, ano daw ang gagawin mo? Saan ka mag-uumpisa o paano ka pupunta talaga kay God? Nasabi na natin nung una ay puro naman talaga. Nagsimula kang puro sa paglapit sa Diyos at pagsisisi, pero ano ba lagay ngayon? Sige, alisin na nga muna natin yung halimbawa yung mga kantahan natin sa simbahan. Mga kantahan na nakapagdadala sa atin sa emosyon sa Panginoon. Opo, talaga. Hindi naman po natin nilalak ha. Kasi song worship tayo ng song worship pero hindi naman nakikita sa ating mga buhay yung mga lyrics na kinakanta natin. May mga pailaw at malalaking speaker at screen pa po tayo. Alam ko po, opo, hindi naman natin intention na pampasiklab yon sa mga tao sa labas, di ba? Na parang may concert sa atin. Pampasaya din po yun sa simbahan. May sinusubukan lang po tayong ipunto dito na may mga pagkakataon naguluhan na yung tao kung bakit sila nahatak sa simbahan. Kung nahikayat ba sila sa Panginoon, sa kaligtasan, o naaliw lang sila sa mga gamit natin. Natuwa sa kultura sa simbahan. Ayos po yung may mga gamit, yung buhay na buhay ang paligid, pero hindi ba dapat ay mas masiguro po natin na talagang matulungan sa Panginoon yung mga tao at yung mga patay sa Diyos, na hindi natin sila madaan una sa emosyon, sa sariling personalidad natin o sa bongga man ng setup ng stage para maani yung mga tao, kundi maingat, malinaw pong layunin at maihatid sa kanila ang katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoon sa mga bago sa simbahan, at yung mensahe ng Panginoon sa mga tao, yun po yung prioridad. Tigapaghatid lamang po tayo kasi ng mensahe at iingatan natin na wala po tayong may dadagdag dito. Yun nga po palang Ebanghelyo, ang ibig sabihin lang pag sinabing Ebanghelyo, mensahe po yun ng kaligtasan na inilapit ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi po yung mga sobrang pasigaw-sigaw at programa natin ang tunay na maglalapit sa tao, kundi yung Ebanghelyo po. Nakukuha niyo po ba yung gusto nating ipakita sa mga ito? Ilan pa lamang po yan sa mga halimbawa na nakikita sa simbahan na kahit alisin daw po, okay lang, hindi naman natin pangunahing kailangan. Pero, mas makikita natin yung tunay na estado ng spiritual walk natin kay Lord at yung mga ginagawa natin. Magtatagal po kasi tayo kung isasama ko. Gagawa na lang po ako ng hiwalay na video kasunod nito tungkol sa iba pa pong mga halimbawa. Kaya siguraduhin nyo pong nakasubscribe po kayo sa akin ha. Ang paksa lang natin ngayon ay kung paano mo maiaayos, tama at maging payapa kayo ni God sa Christian walk mo. Hindi ko po sinasabi na wag na tayo magkantahan, magkaroon ng gusali, ministry o ano pa ha. Ang sinasabi po natin, susunod na lang yung mga bagay na iyan o pagkailangan lang po. Iingatan mo din kasi yung sarili mo at yung ibang mga tao sa mga ano ba dapat. Sa Acts 2 verse 42 hanggang 47 po, nagpatuloy daw sila. Yung mga unang tagasunod po ng Panginoon nito sa Acts, nagpatuloy daw po sila sa turo ng mga apostol araw-araw, sabay-sabay na kumakain, may fellowship, nananalangin. Bawat isa sa kanila nagtutugunan ng mga pangangailangan ng iba, sa templo, sa mga bahay. Pwede niyo pong basahin uli o i-search itong Acts 2 verse 42 hanggang 47.
Pero hindi ba? Ipinasa ng mga apostol sa mga tao dito sa Acts ang turo ng Panginoon at ganun din na naipasa sa atin na ito ngayon. Lahat ng believer, pag inaaral ito, gusto yung resulta ng mga nasa Acts. Pag nagbabasa sa Acts, nai-imagine mo na ang simple nila pero grabe ang pagkilos ni God. Totoo, tama at lumalago yung pananampalataya nila kahit wala ng mga bagay na meron tayo. Sa mga datihan na gaya ko, ano ba yung meron nung una na sabihin na nga nating nag-umpisa si God sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at kumilos ang banal na spirito sa atin? Number 1, na totoo ang paghanap at paglapit natin sa Kanya noon, sa Kanyang grasya at sa mga ginawa ni Jesus lang andoon yung ating kumpiyansa. Ito yun nung una. May elemento ng surrender, hindi perpekto pero totoo. Naririto na naniwala ka sa katotohanan ng Diyos. Nung ma-encounter mo ang Panginoon, kung dito pa lang hindi ka totoo, wala na talagang pag-asa ang isang tao. Habang may hininga ito na pupunta lagi sa Panginoon, yung tiwala ay sa gawa lang ng Panginoong Jesus. Kung kaya naman, nakatanggap tayo ng kaligtasan. Dito, yung ibang mga bagay ay mas mababa na o hindi na ganun ang halaga. Kung ito na nga lang ang matiraman sa iyo, magiging panalo ka pa rin sa buhay. Hiramin ko lang uli yung turo ng pastor namin. Ang Pilipinas daw ay napaka-relihiyosong bansa. Napakadaming sekta dito na hango sa Kristyanismo. Pag magtanong ka sa mataong kalye, alam ng marami na namatay si Jesus para sa kasalanan at nabuhay uli. Na kung titignan mo, puntos na ito. Kamo mas madaling makakakilala sa Panginoon ng mga Pinoy, di ba? Sige, Pilipinas! Kaso yung inaakalang positibong bagay na ito, may negatibo din palang epekto. Sumobra kasi naman. Yung halos lahat sila pag tinanong mo kung sino si Jesus, kayang sumagot. Ayan, naging problema. Naging masyadong nakasanayan na ng mga tao yung ebanghelyo. Parang naging parot naman daw yung mga tao. Inuulit-ulit lang yung salita. Pero walang laman. Nasa mga tao din kasi. Pinalala pa ng mga maling turo. Kaya hindi lahat dito sa Pilipinas ay disipulo ng Panginoon. Di ba tinanong ang mga disipulo kung sino si Jesus nung sila ay nasa Caesarea Philippi? Sa mga Pinoy daw, iba daw yung magiging tanong. Hindi daw, sino si Jesus? Ang itatanong daw sa mga Pinoy, kung Lord mo ba si Jesus? Kung Lord mo nga si Jesus, siya ba ang naghahari sa iyo? Siya ba ang nasusunod sa iyong buhay? Sa mga first timer po dito, kung meron man po, pakinggan po ninyo ito. Paniwalaan po natin ang ebanghelyo na si Jesus ay namatay para sa kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Sa pag-ibig ng Diyos, kasi wala namang katanggap-tanggap na maibabayad sa hustisya ng manlilikha para mailigtas mula sa pagkawasak ng isang tao, kundi ang malinis na tagapagligtas. Kasi sa katotohanan ng Diyos, espiritual na batas po na ang kasalanan ay magbabayad ng kamatayan. Sa pag-ibig ng Diyos ay si Jesus na po ang nagdusa sa kaparusahang para naman sa atin nakahanda. At sa naging sakripisyo ng Panginoon ay patatawarin at magiging malinis na po tayo sa mata ng Diyos. Nasanay na lang tayo Pero sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya
ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Pamilyar po kayo? Pwedeng hindi na tayo iligtas. Bakit ibibigay ng Diyos ang kanyang anak at hayaang siya ang magbayad? Pero hindi. Kaya't lumapit na po kayo, humingi ng tawad sa Panginoon. Pagsisihan din ang inyong mga kasalanan at magbago. Ang Panginoon po ay nabuhay muli. Kaya makakaasa tayo at posible na sa atin ang buhay kasama ang Diyos hanggang sa wakas at tuluyang pagtutuwid ng lahat. Kaya dahil dito sa mga ginawa ng Panginoon ay ituwid mo na rin ang buhay mo at iwanan na ang lahat ng masama. Umpisa mo nang kilalanin si Jesus at pumunta-punta sa Kanya.